araw po, narito po ako para kayo ay i-interview tungkol sa paggamit nyo ng wikang Filipino na may kinalaman sa inyong trabaho o disiplina. Bago ko po simulan ang aking panayam, maaari po ba muna kayong magpakilala at magbigay ng ilang detalye sa inyong trabaho? Okay. Ako pala si Mrs. Virginia Delgado Fruelda. Ako ay guro sa Alternative Learning Systems under ng Department of Education. Ang mga tinuturuan ko ay mga out-of-school children, out-of-school youth and adults. Yun. Tagalog at Badyaw. Okay. So ngayon po, sisimulan ko na po ang aking mga katanungan. Okay. Narito po ang aking unang tanong. Gaano kadalas niyo po ginagamit ang wikang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Ay, malimit. Sobrang limit o dalas at laging ito ang lingwahe na aming ginagamit sa paaralan. Sa center, hindi pala paaralan kasi kami ay sa community learning center nagtuturuan. Wala kami sa loob ng school. Kaya madalas yun ang ginagamit namin kasi nga mga out of school youth yung aking kaharap. Ang pangalawa ko pong katanungan ay, anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Ang wikang Filipino ay ginagamit ko lagi sa aking pagtuturo, lalo na sa learning strand. Kasi sa ALS, ang tawag sa subject sa amin ay learning strand. Ang learning strand 1 namin ay English and Filipino. So, Filipino ang ginagamit sa Filipino. Pero dun sa English and Math, English siya. At dun sa mga tawag dito sa learning strand 4, life and career skills, and tsaka yung learning strand 5, which is understanding self and society, ang katumbas sa yung araling panlipunan sa school. Yun ay sa Pilipino din namin, sa Pilipino ginagamit ko. Kaya kailangan ay may paliwanag ko siya in Filipino. At minsan, kahit siya English, yung math ensaima, ginagamit ko pa rin ng Tagalog para maunawaan ng mga bata ang ibig sabihin ng aking mga pinagsasasabing English. Kasi nga, mga out of school children, youth and adults ang aking kinikator. Yun. Ang sunod ko pong tanong ay, ano ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Napakahalaga. Napakahalaga ng paggamit ng Filipino sa alternative learning system, lalo na sa pagtuturo sa mga ALS learners, dahil mapa-Tagalog or mapa-Badyaw man yung kaharap ko, Filipino yung kanilang mother tongue. Kasi marami sa mga Badyaw dito na sa Batangas pinanganak. So, kunti na lang na sinama or Badyaw word ang kanilang alam. Yung kaya napakahalaga nun, lalo na sa pag-aaral ng iba't ibang learning strand na naulit ko kanina sa inyo. Yun. Ang sunod ko pong tanong ay, sa inyo pong palagay, ano po ang mga hamon sa paggamit ng Filipino sa inyong trabaho o akademya? Yan. Hamon, sabi mo ngay hamon. So, challenges yun. Ang unang hamon sa akin bilang ALS teacher ay maraming mga Filipino words, sobrang lalim ang mga kahulugan, lalo na dito sa Batangas. Minsan ay may mga Badyaw ako na hindi nila maunawaan dahil nga sa sobrang lalim, at yung mga taga-ibang lugar na nakarating dito sa Batangas. So, kaya kailangang ipaliwanag sa kanila in Filipino na pababawin yung kahulugan sa Pilipino. Pangalawang hamon ay ang mga kabataan ngayon ay mas bihasa sa wikang Ingles dahil nga sa mga napapanood sa social media. So, slang pa nga sila kung mag-English. So,
mahirap naman, pero kailangan pa rin ipaliwanag sa kanila sa Tagalog yung or sa Filipino. At kaya nagiging nagiging ang nangyayari ay marami ang nagagamit ay salitang hiram na yung English binabaybay sa Tagalog lalo na pag gumagawa ng essay. Yun. Ang sunod ko pong tanong ay, mayroon bang mga terminolohiyang Filipino na ginagamit niyo sa pang-araw-araw? Marami. Isa sa mga natatandaan kong laging napapakinggan ko sa eskwela ay yung trending ngayon. Ano nga yun? Ngani. Yan. Ngani. Ano ba yung ngani na yan? Sabi, yun daw ay expression na minsan pagsang-ayon o kaya naman ay pagsalungat o wala lang, minsan expression lang talaga para maging in sa panahon ngayon. At dito sa Batangas, ang kalimitan mong maririnig is alae. Yan. Alae na Batanggenyo expression ng minsan ang ibig sabihin ay yung nagdududa. Minsan ay nagdududa yung doubt. Yeah, sa English. Nagda-doubt. At saka, ito ay minsan ay nagiging expression sa pagtanggi o pagsang-ayon. Yon. At likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang kahit nga ako teacher, tapos dahil nga mang out of school ang aking minsan mas matatanda sa akin, kaya kahit ako bilang teacher, namumuko ako dun sa mga tatanda kong eskwela, katulad ng mga eskwela kong 40 years old, 47, 48, yan. Kaya gumagamit ako ng terminolohiyang po at opo. Yun. Saka ano pa, dito sa atin sa Batangas, ga? Yan, ga. Na ibig sabihin ng ga ay ipinalit sa salitang ba sa Pilipino. Yun. Pag tayo nagtatanong, ano ga? Saan ka gagaling? Yan. Yun ang mga, ano ga sagot mo dito? Yan. So, ganyan dito sa atin sa Batangas. Ang sunod ko pong katanungan ay, paano nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan, estudyante o kliyente? Okay. So, nakakatulong ang paggamit ng Pilipino sa pakikipag-ugnayan ko sa mga eskwela sa pamamagitan ng pagtuturo sa pagpapaliwanag sa kanila ng lesson na sa wikang Filipino at gayon din sa mga magulang ng mga learners ko at saka sa stakeholders, yung mga nasa community na nagbibigay tulong sa amin at nagiging bahagi ng alternative learning system. Ginagamit ko sila o pinababatid ko sa kanila sa mga pagulang at saka stakeholders kung paano umuunlad ang aking mga eskwela sa kanilang pag-aaral sa atin. Yun, gano'n. Sunod ko pong tanong, sa inyong opinion, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Filipino sa inyong disiplina at bakit? Oo naman. Dapat ay palawigin upang maipamulat sa mga kabataan o sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan ang kahalagahan ng wikang Pilipino. Kaya nga minsan pinagdidiwang natin ang linggo ng wika or buwan ng wika pag August para ipaalaala sa kanila kung gaano kahalaga ang wikang Pilipino. At dahil dun sa ating lingwaheng iyan, dun tayo nagkakaisa at madaling magkaintindi. Yun. Kaya dapat palawigin talaga yun. Ang sunod ko pong tanong, ano ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Filipino sa inyong larangan? Okay, bilang isang guro sa alternative learning system, sa bawat araw ng aming pag-aaral, ay inire-require ko sa aking mga learners na magkaroon sila ng reflective journal.
gamit ang wikang Pilipino para mailahad nila yung kanilang saloobin sa tinalakay na lesson at kung paano ito makakatulong sa kanilang buhay sa hinaharap. Sunod po, nakakaranas ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Filipino sa technical o akademikong konteksto? Paano nyo ito hinaharap? Okay. Naranasan ko yan noong nag-translate ako ng module na Filipino sa salitang sinama o Badjao language. Salita ng Badjao. Sinama is salita ng mga Badjao. Yan. Sinama. Filipino yung module namin, kailangang i-translate ko, pero ang pagta-translate ko, inilalagay ko lang dun sa taas ng salitang Tagalog dahil hindi naman ako masyadong magaling sa Badjao, sa sinama. So, nilalagay ko lang dun, halimbawa, gaano, dun sa taas, nandun yung katumbas na Badjao na salita dun sa taas. Para pag nagdi-discuss ako, ay aking at hindi naiintindihan ng aking mga Badjao na learner, na maiipaliwanag ko sila ng ayos sa kanilang salita. Yun. Tapos, minsan, may mga Badjao din na hindi naman naiintindihan yung yung Badjao mismo na salita kasi dito na sila ipinanganak sa Batangas. Ay di, konti na lang yung kanilang Badjao words na alam. Ay, syempre, sa mga matatanda matatandang Badjao ko, ipinagtatanong, anong ibig sabihin ng kalusugan? Yan. O, di lalagay, akusog. Yan. Magandang umaga. Lalagay ko doon sa taas ng magandang umaga, ahap subo. Yan, mga ganun. Kaya para maipaliwanag ko sa kanila sa Badjao na salita pag sila nakakunot na hindi nila naiintindihan yung aking sinasabi sa Tagalog. Ayun. Ang huli ko pong tanong ay, maaari bang ibahagi kasi isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Filipino ay nakatulong sa pag-unawa o pag-progress ng isang problema sa inyong disiplina? Yan, okay. May dalawa kasi akong learner, hindi nagkaintindihan sa group chat. Dahil isang Tagalog at isang Badjao. So, may term si Badjao na ginamit, may term si Tagalog na ginamit kay Badjao girl. Badjao girl talaga. Ay hindi na magkaintindihan sila. So, hanggang nagkaroon ng talagang malalim na pagkakaunawaan silang dalawa. Kaya, bilang guro, ako yung sumama papunta sa Badjawan, pinuntahan namin kasama yung boy na klase. Tapos, bilang isang guro, ako ngayon yung namagitan sa kanila, nagpapaliwanag ng Tagalog, nagpapaliwanag ng Badjao. So, mahirap lumutas pag yung dalawang language ang pinag-uusapan. Pero napakahalaga pa rin ng role ni Filipino kasi yun ang Badjao ay nakakaintindi ng Tagalog. So, yung nanay lang, ang hirap na hirap ako mapaliwanagan ng Tagalog kasi nga, nanay na yun ay galing yung talaga sa yung Badjao na Badjao. Ay yung bata naman na anak ay hindi masyado kasi siya yung ipinanganak na dito sa Batangas. May marunong na siya ng mga Tagalog. So, ang hirap pagpaliwanagan. Pero sa bandang huli, ay naging maganda naman yung naging kalabasan kasi nagkaunawaan sila at ang hirap kasi nung magkaiba ang culture, magkaiba ang language, yun. So, yung kanilang barrier ay awan ng Diyos na napag-ayos naman yung problema dun sa dalawa. So, pamagitan pa rin ng kahalagahan ng ating Filipino language. Yun. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. Hangad ko po ang tagumpay nyo sa inyong trabaho. Okay, salamat sa uulitin.